Paano kung sa araw mismo ng kasal mo, may isang babaeng lumitaw upang pigilan ang iyong kasal sa kadahilanang nabuntis mo siya at nagkaroon nga kayo ng 4 na anak o quadruplets? Itigil ang kasal! Dumadagong-dong ang isang malakas sa sigaw ng isang babaeng bigla na nga lamang sumulpot sa simbahan. Napalingon nga sa pintuan ng simbahan ng 2 magkasintahan na dapat ikakasal na nga na sina Dustin at Rona, habang may gulat sa kanilang mga reaksyon. Hindi niyo pwedeng ituloy ang kasal. Hindi pwedeng mawalan ng ama ang mga anak ko. Sigaw pa nga ng babae at doon na nga isa-isang lumitaw ang mga cute na bata na pinangunahan ng 2 batang lalaki na magkapareho ang suot na sinundan naman ng 2 ring babae, mga batang magkapareho rin ang suot. At higit sa lahat, magkakamukha nga ang 4 na batang yun. Who's that girl? At ano yung mga sinasabi niya? Gulong-gulo nga, natanong nga ng bride na si Rona kay Dustin. I don't know, hindi ko siya kilala. Tugon naman ni Dustin, saka nagtungo nga sa kinaroroonan ng babae at ng mga bata. Sumunod naman ang bride pati na nga rin ng mga magulang ni Dustin at nagsimula na ngang magbulungan ang iba pang mga tao na naroon na nalilito rin sa mga nangyayari. Hoy miss, sino ka? Bakit ka nanggugulo sa mismong kasal ko? Anas nga ni Dustin sa babae na naiinis na nga ang boses. Kumunot naman ang noon ng babae at animoy hindi makapaniwala sa naging bungad nga sa kanya ng lalaki. Teka, nagka-amnesia ka ba ha, Dustin Lopez? Kaya hindi mo na ako nakikilala? Pilyong tanong pa nga ng babae. Bakit alam ang pangalan ko? And who are you? Stalker ka ba? Baliw o kriminal? Sarkastikong napahalakak na nga lamang ang babae dahil nga sa mga hinala nga sa kanya ng lalaking si Dustin. Nagka-amnesia nga. FYI, hindi ako stalker, hindi ako baliw, at mas lalong hindi ako kriminal. But anyway, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko sa'yo. Ako si Candy Fernandez. Dati ako nagtatrabaho sa bar bilang isang waitress kung saan tayo nagkakilala 5 years ago. Pinagtanggol mo ko sa mga manyak na lalaking balak akong pagsamantalahan nung gabing yon. Kasi nakita mong naglagay sila ng drugs sa inumin ko na binigay nila mismo kaso late na kasi nainom ko na yon. Pero thankful pa rin ako kasi niligtas mo ko. Kaya lang, lasing ka na nun at lalo ka pang nagpakalasing. Kaya ending, pareho tayong nawala sa mga sarili natin hanggang sa dinala mo ko sa kotse mo at doon may nangyari sa atin. Kwento nga at pakilala nga ni Candy sa kanyang sarili. Ngayon, natatandaan mo na ba ako, Dustin? Tanong pa nga niya kay Dustin. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Dustin sa kanyang mga narinig na animoy na numbalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanila dati. Dagdag ko lang din, nagbunga yung nangyari sa atin. Noong mga panahon na yun nasa probinsya na ako. Hindi kita kalala, kaya hindi ko rin alam kung paano ka hahagilapin para sana ipaalam sa'yo na buntis ako. Kaya yun, nanganak ako ng 4 na kambal. Ibang klase ka rin eh. Basketball player ka ba? Kasi hindi ka lang basta shooter, ginawa mo pang 4. Pero kahit na ganun, nagpapasalamat ako dahil mababait at blessing ang mga anak ko. Pero yun na nga, pinalaki ko sila at binuhay sa loob ng 5 taon nang walang ama. Hanggang sa may nakita kong article patungkol sa inyo na ikakasal daw kayo. Syempre, nakilala kita. Hindi ko pwedeng makalimutan ang mukha ng lalaking nakakuha ng pagkababae ko. Kaya kaagad kaming lumawa sa Manila para pigilan ang kasal mo dahil hindi pwedeng mawalan ng ama ang mga anak ko. At sakto lang naman siguro ang dating ko, hindi ba? Kasi hindi pa kayo kasal. Dugtong pa nga nasambit nga ni Candy. Oh my gosh, isa itong kabaliwan. Especially you. Baliw ka. Tigilan mo na nga yung mga kasinungalingan mo. Sino ka para sirayan ang kasal ko, ha? Buliyaw nga ng bride na si Rona kay Candy. Wow ha? Hindi nga sabi. Ako baliw. Depensa nga ni Candy sa kanyang sarili. Dustin, sabihin mo sa akin, hindi totoo ang mga sinabi ng babaeng baliw na yan, di ba?
Bali nga ni Rona kay Dustin. Huwag niyo pong sabihin na baliw ang mama namin dahil hindi po siya baliw. Biglang sabat nga ng batang babaeng isa sa mga anak ni Candy. Apple is right. Don't say bad words to our mother. Pagsang-ayon naman ng isa pang batang lalaki. Lalo pang ang lumakas ang bulungan ng mga taong nasa loob ng simbahan. Dustin, sagutin mo ko. Hindi totoong mga sinabi ng babaeng to, right? Pag-uulit pa nga ni Rona, ang bride, sa tanong niya kanina. Lahat sila nakatingin kay Dustin na tila ba inaabangan ang magiging sagot nga nito. Hanggang sa lumipas pa nga, ang ilang segundo, hindi nakasagot si Dustin at nanatiling walang imik. Ano ka ba? Huwag mo nga siyang i-pressure. Saka hindi siya nakaimik. Ibig sabihin lang, totoo ang mga sinabi ko. Silence means yes, tama? Sabat pa nga ni Candy, wala namang pumansin sa kanya at tinarayan na nga lamang siya ni Rona. Dustin, answer me. Yes or no lang naman ang isasagot mo pero bakit hindi ka makasagot? Inis pa nga na bulalas nga ni Rona. Sabi nga nila, ang kasal ay sagrado kaya huwag pumasok kung hindi sigurado. Kayo, anong kinatatakutan mong mangyari kapag dumating nga ang araw ng kasal mo? Ituloy natin ang kwento. I'm sorry, Rona. Totoong mga sinabi niyang may nangyari sa amin dati. Pero ang tungkol sa mga bata hindi ko sigurado. Saad nga ni Dustin at doon ay isang malakas na sampal ang dumapo nga sa kanyang pisngi mula sa palad mismo ni Rona. Dahilan para mapasinghap nga ang mga taong nasa paligid nga nila. Hindi ako makapaniwala. Ikakasal ako sa lalaking nakabuntis ng ibang babae. Tiyan na nga kayo. Gigil na atungal na nga lamang ni Rona at naging runaway bride nga siya. Ano, masaya ka na? Kasi nasira mo na ang kasal ng anak ko. Masungit na asik pa nga ng ina ni Dustin kay Candy kung saan binasag nga nito ang sandaling katahimikan na bumalot nga sa kanila. Siyempre naman po, masaya po ako kasi malaya na ang ama ng anak ko. Sino bang ina ang papayag na matalya sa ibang babae ang lalaking nakabuo ng quadruplets? Saka isa pa, mukhang wala naman po yatang pagmamahalan sa kasalang to kasi kung meron man, hindi ba sana kaagad na hinabol ni Dustin ang bride niya? Tugon naman ni Candy na may peking ngiti sa kanyang mga labi. Pilit na pinapatatag ang sarili. Papa! Sabay-sabay na hiyaw nga ng apat na mga bata nang tumakbo nga sila palapit kay Dustin at yumakap nga sa hita nito. Nagulat naman si Dustin sa nangyari at hindi nga niya alam kung ano ang gagawin niya sa sitwasyon na yon. Napangiti naman si Candy nang makita nga niya kung paano kumapit ang mga anak niya sa ama ng mga to. Nakakatuwa naman silang pagmasdan. Talagang sabik na sabik sila sa papa nila. Komento pa nga ni Candy. Pwede bang huwag kang masyadong mangarap dyan, iha? Hindi pa namin sigurado kung talaga bang anak nga ni Dustin ang mga batang yan. Sarcastic kong sambit pa nga ng masungit na ina ni Dustin. Ma'am, nakakalungkot naman pong isipin na hindi niyo po tinatanggap ang mga apo niyo. Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Pero kanina napansin kong nagigiliw ang mga mata ninyo habang nakatingin sa mga anak ko. Huwag niyo pong sanang itatanggi kasi nakita ko po yun sa mga mata niyo. Usal naman ni Candy sa ina ni Dustin. Excuse me, iha. Siguro nga cute ang mga batang ito na sinasabi mong mga apo namin, pero hindi kami pwede basta-basta maniwala na nga lamang sa mga sinabi mo. Malay ba namin kung ginagamit mo lang ang mga inosenteng bata para makautuhot sa amin ng pera? Biglang sabat pa nga ng ama ni Dustin. Napabuntong hininga na nga lamang si Candy habang nakaharap sa mga magulang ni Dustin. Naiintindihan ko naman po kayo sa ipinupunto nyo. Sa bagay, sino pa namang maniniwala kaagad sa akin kung bigla na lang akong sumulpot para sirain ang kasal ng anak nyo at para sabihin na nga na siya ang ama ng mga anak ko. Kaya kung gusto nyo po ipa-DNA test nyo po ang apat kung mga anak para malaman ninyo kung anak ba talaga ni Dustin o hindi. Puno ng kumpiyansa pa nga, nasambit nga ni Candy. Pero syempre bago po yun,
Pwede bang umuwi na muna tayo? Doon na muna kami titira sa bahay niyo. Pahabol pang wika nga ni Candy. Hindi naman makapaniwala ang pamilyang Lopez kay Candy. Subalit wala naman din silang magawa, kundi pumayag na nga lamang sa gusto nga ni Candy. Dahil hindi rin naman kakayanin ng kanilang konsensya na pabayaang matulog ang quadruplets nga sa kalsada. Dinala nga nila sa kanilang mansyon ng 4 na mga bata kasama nga ang kanilang ina na si Candy. Wow! Ang ganda naman po dito. Parang isa pong palasyo. Bulalas nga ng batang lalaki na si Jack pagkatapos nga nila sa loob ng bahay ng mga Lopez. Mama, dito po ba tayo titira? Ang ganda po rito. Bulalas naman ng batang babae na si Cherry. Para na po kaming mga prince and princess kapag dito po tayo tumira, Mama. Tapos, kayo naman po ni na Papa ang king at queen. Natutuwang komento naman ng isa pang batang lalaki na si Ram. Siya nga po pala. Hindi pa po kami magpapakilalang magkakapatid sa inyo. Hayaan niyo po sana kaming ipakilala po ang aming mga sarili. Ako po si Apple. Ako po ang pinakabunso po sa aming 4. Pakilala nga ng batang si Apple, kina Dustin at mga magulang niya. Ako naman po si Cherry, ang pangatlo po sa aming 4 na magkakapatid. Pakilala naman ng isa pang batang babae. Ako naman po si Ram. Ako po ang pangalawa. Pakilala nga ng isang batang lalaki. At ako naman po si Jack. Ako po ang panganay sa aming quadruplets. Huling pakilala naman ng batang si Jack. Napangiti nga si Candy habang pinagmamasdan niya kung paano ngumiti ang mga Lopez sa 4 nga niyang mga anak. Labis nga rin siyang natutuwa dahil sa wakas ay matatamasa na nga rin ng kanyang mga anak ang buhay na nararapat nga para sa kanila. Mabuti na lang din at hindi nga sila nahuli sa pagdating kaya hindi natuloy ang kasal ni Rona at Dustin. Hindi kayang mag-isa ni Candy na buhayin ang kanyang mga anak kaya kailangan nga niya ng ama ng mga to. Nang sa gayon, hindi nga sila mahirapan at maging maayos nga ang buhay ng kanyang mga anak. Lahat talaga gagawin ng isang ina para sa kanyang mga anak kahit na nga sarili pa nga niyang kahihiyan. Yaya, pakisamahan naman ang mga bata sa magiging kwarto nila para makapagpahinga na sila. Utos nga ng ina ni Dustin sa kanilang katulong na kaagad din namang sumunod at dinala ang mga bata sa kwarto bit-bit ang mga maletang naglalaman ng mga gamit ng quadruplets. Gusto ko lang linawin na pansamantala lang itong pagtuloy nyo sa amin hanggat hindi pa napapatunayan na talagang ang apo namin ng mga bata. Bukod doon malaking iskandalo pa rin ang ginawa mong pagpatigil sa kasal ng anak ko kanina. Baling naman ito kay Candy. Don't worry po, sigurado man pong mas tatagal pa po kami rito ng mga bata kapag lumabas na ang resulta. Confident pa nga na saad nga ni Candy. Dinedma na nga lamang siya ng mga magulang ni Dustin nang magtungo nga rin ang mga ito sa kanilang kwarto. Tara na, ako nang maghahatid sa inyo sa magiging kwarto nyo. Voluntaryo naman ni Dustin kay Candy. Tumango na nga lamang si Candy. Ito ang magiging kwarto mo pansamantala, ani nga ni Dustin nang pumasok na nga sila sa loob nga ng isang kwarto. Correction, pansamantagal. Tila nangasar pa nga na pagtatama nga ni Candy sa sinabi ng lalaki. Talaga bang iniisip niyong nagsisinungaling ako? Grabe naman kayo. Akong nasasaktan para sa 4 kong mga anak. Hindi ba naman sila tanggapin ng buo ng tatay nila pati na ng mga lolo at lola nila? Pagdudahan niyo ba naman yung mga batang ikaw naman ang nagpunla nun sa sinapupunan ko 5 years ago? Dagdag pa nga, nausal nga ni Candy. Miss, hindi naman sa ganun. Hindi ko itatanggi na may nangyari nga sa atin noon. Pero hindi naman garantiya yon na talagang anak ko ang mga batang pinakilala mo sa amin. Kaya nga kailangan namin ipa-DNA test ang 4 na kambal para malaman kung nagsasabi ka ba talaga ng totoo. Paliwanag naman ni Dustin. Pero the mere fact na nagdududa kayo sa akin, masakit yun kung iisipin. Parang sinasabi nyo na marami ng lalaki ang sumasawsaw sa pagkababae ko, gayong ikaw lang naman ang bukod tanging lalaki
na nagnakaw ng virginity ko. Gihit pa nga ni Candy. Correction, hindi ko yun ninakaw. Kusa mong binigay. Pagkaklaro naman ni Dustin. Kahit na, pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Kaya ako tuloy ang naghirap. May panganak ang quadruplets. Tapos ilang taon din ako naghirap para alagaan sila. Tapos ngayon, napinakilala ko nga sila sa tunay nilang ama at sa buhay na dapat nga para sa kanila. Pagdududahan niyo pa. Aba, hindi naman yata makatuwiran yun. Nakangusong pagmamaktol nga ni Candy. Okay, fine. Bukas sa bukas din magpapa-DNA test kami para malaman na kaagad. Naupo na nga lamang si Candy sa kama at napabuntong hininga. Baka napagod ka sa pagsira ng kasal ko. Bigla ang bulong pa nga ni Dustin. Umirap na nga lamang si Candy. Ano yon? Pakiulit nga yung sinabi mo? Matari na untag na nga lamang niya. Wala naman akong sinabi ah. Pagmamaang-maanga na nga lamang ni Dustin. Wala raw. Narinig ko kaya yun? Singhal naman ni Candy. Narinig mo pala eh. Bakit nagtatanong ka pa? Supladong tanong nga ni Dustin sa babae. Kung umasta ka naman, parang sobra ka nangihinayang na hindi natuloy ang kasal mo. Kitang-kita naman kasi na hindi mo talaga mahal yung babaeng pakakasalan mo. Hinayaan mo nga lang siyang umalis na hindi mo man lang hinabol. Kaya pwede pa? Huwag kang umasta na parang kasalanan ko pa kung bakit hindi ka ikasal. Kung hindi mo ako binuntis dati, edi hindi naman ako susulpot para pigilan yung kasal nyo. Litanya pa nga ni Candy. Hindi sa lahat ng kasal, nag-e-exist ang sinasabi mong pagmamahal. Hindi lahat ng ikinakasal, kailangan mahal nila ang isa't isa. Katulad ko, gusto ko lang siyang pakasalan dahil gusto ko na ikasal at magkaroon ng isang pamilya. Pagrarason pa nga ni Dustin. Pamilya lang pala ang gusto mo eh. E di ako na lang pakasalan mo. Bulong pa nga na pagbibiro ni Candy. Ano yon? May sinasabi ka? Nakakunot noong usisa naman ni Dustin. Mabilis namang umiling si Candy. Wala. Pero alam mo, sagrado ang pagpapakasal. Para sa akin, mahalaga ang pagmamahal bago ikasal. Huwag mong igaya sa fairy tale ang buhay ng isang tao sa realidad. Mahal? Pagmamahal? Gaano ba kahalaga yan? Napakaraming ang nagpapakasal dyan na sinasabi nilang mahal nila ang isa't isa. Pero anong nangyayari? Sa huli, naghihiwalay din sila. Kaya minsan hindi nagwo-work ang love na sinasabi mo. Rason naman ni Dustin. Well, tama ka naman sa part na marami talagang naghihiwalay. Pero hindi naman natin alam ang buong istorya kung bakit biglang naghiwalay ang dalawang taong dating labis na nagmamahalan. Maraming pwedeng dahilan kung bakit at isa na ron ay baka hindi talaga sila para sa isa't isa. Pag-e-explain pa nga ni Candy. Kahit ano pa man ang dahilan, hindi pa rin sapat para paniwalaan niyang love na sinasabi mo. Saad naman ni Dustin. Alam mo, ang palaya ka masyado eh no? Hindi ka pa kasi yata nagmamahal kaya hindi mo alam ang pakiramdam kung paano magmahal. Iiling-iling pa nga na wika nga ni Candy sa lalaki. Bakit ikaw? Nagmahal ka na ba? Kaya mo nasasabi ang lahat ng yan? Pabalik na tanong pa nga ni Dustin sa babae. Dahilan para mabigla nang bahagya si Candy at hindi nakasagot. See? Hindi ka makasagot diba? Meaning, hindi ka pa nagmahal. Natatawang sikmat na nga lamang ni Dustin kay Candy. Sige na. Magpahinga ka na. I need to rest too. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Pati na rin sa mga tulong pwede mong sabihin. Paalam nga ni Dustin bago lumabas ng kwarto at sinara ang pinto. Humugot na nga lamang ng isang puntong hininga si Candy. Saka tumihaya nga sa kama. Ako? Hindi pa raw nagmahal? Nagpapatawa ba siya? Samantalang hindi lang naman basta yung bataan ko yung sinuko ko sa kanya eh. Kala mo kung sino siya. Kundi pati rin yung puso ko, nakuha niya. Ani pa nga ni Candy sa kanyang sarili. Maaaring one night stand lang ang nangyari sa kanila. Pero para kay Candy, higit pa ron at espesyal ang nangyaring yun sa kanila na hindi mapaliwanag ang dahilan. Bigla na nga lamang tumibok ang puso niya para sa lalaki na hindi naman talaga niya kilala. Gayon pa man hindi siguro doon
nasusukat para magmahal ka ng isang tao at kahit ilang taon na nga ang lumipas, tila ba hindi naman nagbago ang nararamdaman ni Candy para sa lalaki. Dahil lang makita nga nito sa simbahan muling kumabog ng mabilis ang puso niya. Kaya labis nga rin ang saya niya nang hindi natuloy ang kasal ni na Dustin at Rona. Dahil malaya na nga rin si Dustin at may pagkakataon na nga siyang makuha nga ang puso nito. Kinabukasan nga, kaagad na nagpa-DNA test nga si Dustin at ang 4 nga ng mga batang kambal na sina Jack, Ram, Cherry at Apple. Wala namang ibang nararamdaman si Candy sa mga oras na yun maliban na nga lamang sa pagiging excited na lumabas nga ang totoong resulta upang mapatunayan na nga niyang totoo ang mga sinasabi niya at may dugong Lopez ang mga anak niya. At dumating na nga ang araw na yun. Ang araw na malalaman na nga nila ang resulta. Ang DNA test. Bakit tila yata chill ka lang na nakaupo dyan? Hindi ka ba kinakabahan ngayong hawak ko ng mga envelope na laman ng mga resulta ng DNA test? Bigla na nga lamang tanong ni Dustin kay Candy pati na nga rin ang kanyang ina. Habang nakaupo nga sa sofa, katabi ang 4 ng mga anak. Ngumiti naman si Candy. Sa ginang bago nga siya nagsalita. Bakit naman po ako kakabahan? Sa katunayan nga po sobrang excited nga po ako ngayon eh. Hindi na ako makapaghintay na makita ninyo ang resulta at tanggapin nyo ng buong buo ang mga anak ko. Hindi naman na nagsalita pa ang ina ni Dustin. Sa halip ay tinapunan na nga lamang nito nang tingin ang asawa nga nitong nakatayo pati na nga rin ang anak niyang si Dustin na nakatayo na nga lamang din sa tabi niya. Hindi na nga nagsayang pa ng oras ang ina at binuksan na nga nito ang isang envelope saka dahan-dahan na tinignan ng mag-anak ang resulta. Nag-match ang DNA nila Jack at Dustin. Hindi makapaniwalang usal nga ng ina ni Dustin habang nakatitig sa dokumento. Sabi ko naman po sa inyo eh, walang dahilan para magsinungaling ako sa inyo. Bakit hindi niyo tignan kaagad ang iba pang resulta? Hindi ako makapaniwala. Sa isang higlap, nagkaroon kaagad ako ng 4 na apo. Sabi nga ng ina ni Dustin sa hindi makapaniwalang tono at tinignan isa-isa ang mga bata. Mga apo, come to grandma. Come on. Tawag pa nga nito sa kanyang mga apo kung saan kaagad nga ring lumapit sa kanya ang mga bata at niyakap kanya ang mga to. I'm so proud of you, son. Hindi ko akalain na makakaapat ka kaagad sa isang tira lang. Natatawang biro naman ng ama ni Dustin. Come on, Dad. Natatawa at nahihiya na nga lamang na reaksyon ni Dustin. Dumako naman ang paningin nga ni Dustin kay Candy na ngayon nakatitig nga rin sa kanya. Ngumiti lamang si Candy sa lalaki kung saan bigla naman napaiwas ng tingin si Dustin. So ngayong napatunayan na may dugong Lopez talaga ang mga anak ko, pansamantala pa rin ba ang pananatili namin dito? Maya-maya pa ay tanong nga ni Candy nang siya ay tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Tumingin naman sa kanya ang ina ni Dustin, saka siya nilapitan nga nito at biglang niyakap. Salamat. Salamat kasi ipinakilala mo sa amin ang mga apo ko. Salamat kasi inalagaan mo sila. I promise. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ninyo, makabawi man lang kami sa mga pagkukulang namin sa mga apo ko. Umawang ang bibig ni Candy nang marinig nga niya ang mga sinabi ng ina ni Dustin. Ngunit napangiti na nga lamang din siya kaagad. Wala naman po akong ibang hangad, kundi ang maging masaya po ang mga anak ko sa piling ng tunay nilang ama at sa buhay na karapat-dapat para sa kanila. Kumalas na nga sa pagkakayakap ang ina ni Dustin kay Candy, saka muling tinutukan nga ang kanyang mga apo. Ibig sabihin po ba nito, dito na po muna kami titira? Saad nga ni Candy. Oo naman. Yan din ang tanong ng kanyang mga apo. Dito muna kayo mananatili. Ibig sabihin, magiging mga prince and princess na po kami kasama po ang reyna at saka hari? Tila natutuwang usal pa nga
ng bunsong si Apple. Ganun na nga. Tatango-tangong sagot naman ng ina ni Dustin. Yay! Sa wakas, everybody's happy na po! Tuwang-tuwa na bulalas naman ng panganay nga na si Jack. Natawa na nga lamang ang mga Lopez, pati na nga rin si Candy sa mga bata. Ngunit walang hihigit sa sayang nararamdaman nga ni Candy sa kasalukuyan dahil sa wakas, hindi na nga mahihirapan pa ang mga anak niya. At ito ang desisyon na hindi nga niya pagsisisihan. Mga apo, may gusto ba kayong hingin? Kahit na ano, bibigay namin sa inyo. Wika pa nga ng ina ni Dustin habang sabay-sabay nga silang kumakain sa hapagkainan. Wala naman po, Lola. Makasama lang po namin sina Mama at Papa sa isang bahay, masaya na po kami. Tugon naman ni Jack. Tama po si Kuya Jack, Lola. Wala naman po kami ibang gusto kundi ang makasama lang po namin si Papa eh. Nung mga bata po kasi kami, kapag tinatanong po namin sa kanya kung sino po at kung nasan po ang Papa namin, sinasabi po ni Mama na hindi niya po kilala ang Papa namin. Ipinaliwanag niya po sa amin ang mga nangyari at nauunawaan naman po namin. Hanggang isang araw po, nakilala po ni Mama si Papa. Sa article, nalungkot po siya nang makitang ikakasal po siya. Kaya dali-dali po kaming lumuwas sa Manila para mapigilan po yung kasal para makasama pa rin po namin si Papa. Kwento naman ng batang si Cherry. Bahagyang nabulo na naman si Candy kaya kagad nga siyang inabutan ng anak niyang si Apple ng isang basong tubig. Mama, tubig po, okay lang po ba kayo? Salamat anak, okay lang ako. Kung ang tinutukoy niyo, ang mga material na bagay hindi po talaga sanay ang mga anak ko sa ganun. Lumaki po silang simple lang. Dahil hindi naman po mayaman ang pamilya ko, nasanay po sila sa ganun. At maswerte po ako kasi kahit isang beses hindi po sila nagreklamo sa kung anong buhay ang meron kami. Sad pa nga ni Candy sa ina ni Dustin. Nagpapasalamat ako dahil talagang napalaki mo sila ng mabuti. Nakangiting puri pa nga ng ina ni Dustin. Napangiti na nga lamang si Candy sa sinabi ng kanyang ina hanggang sa natapos nga silang kumain. Sumapit ang gabi ay nag-ayos na nga si Candy sa kanyang sarili, saka nagpalit nga ng damit ng pantulog. Nakahiga na nga siya sa kanyang kama, subalit talang minuto ang lumipas hindi man lamang siya makatulog. Kaya naisipan na nga lamang niyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ay lumabas nga siya at nagtungo sa veranda kung saan bahagya nga siyang nagulat nang may figura ng taong siyang nakita roon na nakaupo. Dahan-dahan nga siyang lumapit doon hanggang sa, Diyos ko naman, akala ko naman kung sinong multo ang nakaupo rito eh. Ikaw lang pala yan, Dustin. Pulalas nga ni Candy. Nabakas nga sa tono ng kanyang boses at pagkakaroon nga ng ginawa na ang ama pala ng mga anak ang naroroon. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong naman ng lalaki. Hindi ako makatulog eh. Ikaw ba? Bakit nandito ka pa? Hindi ka rin ba makatulog? Usisa nga niya pabalik. May iniisip lang. Tipid na sagot ni Dustin. Ano naman? Mausisang tanong nga ni Candy. Hindi naman sumagot si Dustin. Sa halip iniabot nga lamang nito ang kanyang cellphone kay Candy. Kumunot naman ang noo ni Candy, dulot nga ng pagtataka. Ngunit kinuha na nga lamang niya yon at tinignan. Unti-unti ngang nanlaki ang mga mata ni Candy nang makita nga niya ang isang article na siyang tinitignan kanina ni Dustin. Teka, ano to? Bakit nandito kami ng mga anak ko? Gulat na reaksyon nga ni Candy nang makita nga niya ang video at ang mga pictures nila noong araw ng kasal. Dapat nga ni Rona and Dustin. Huwag ka nang magtaka. Hindi ba sa article mo lang din naman ako nakita? Kaya nakilala mo ako at nalaman mo ang tungkol sa kasal ko. Kaya expected mo na sanang lalabas at kakalat talaga ang ginawa mong pagpigil sa kasal namin dahil ang pamilya namin ni Rona kabilang sa nangungunang company sa bansa. Turan pa nga ni Dustin. Pero kasi tama lang naman yung ginawa ko ah. Bilang isang ina, hindi ko gustong mawala ng ama ang mga anak ko. Pagrarason pa nga ni Candy. Pero teka, bakit parang chill ka lang dyan?
Hindi ba dapat nagagalit ka lalo sa akin? Kasi gumawa ako ng isang malaking iskandalo na tiyak na makakaapekto sa pamilya nyo at pwede rin sa company nyo. Gihit pa nga ni Candy. Bakit naman ako magagalit? Isa pa, mga anak ko naman talaga sila. Sa kasabi mo nga ginawa mo lang naman ang tingin mong nararapat na gawin para sa quadruplets. Don't worry, inaayos na rin naman ni na mommy ang tungkol sa mga articles na yan. Pero asahan mo nang kahit saan ka man magpunta, tiyak na madalas lalabas ka rin sa article dahil konektado ka na sa pamilya namin. Saad pa nga ni Dustin. Wow, instant celebrity pala ako ah. Pero di bale, wag lang malagay sa panganib ang mga anak ko. Sabi naman ni Candy. Huwag kang mag-alala. Hindi rin naman hahayaanin ng mom and dad na mapahamak ang mga apo nila. Mas lalo na ako. Hindi ko hahayaang malagay rin sa panganib ang mga anak ko. Ani pa nga ni Dustin. Hindi naman maiwasan ni Candy na mapangiti dahil nga sa kanyang mga narinig. Ngayon, panatag na nga siyang may magpoprotekta na nga sa kanyang 4 na anak. Hindi na nga rin siya mag-isa ngayon sa pag-aalaga nga sa mga bata. Nga pala, teka lang kukuha lang ako ng prutas. Paalam nga ni Candy sa lalaki, saka sandaling umalis ng veranda para kumuha ng mga prutas na kanyang kakainin. Kaagad din naman siyang bumalik, dala nga ang mga prutas na kinuha nga niya mula sa kusina at doon na nga nilantakan sa tabi nga ni Dustin. Siya nga pala, if you don't mind me asking this, saan mo nga pala ipinangalan ng mga bata? Usisa nga ni Dustin. Mabuti na lang itinanong mo yan. Kasi sa totoo lang, sa mga prutas ko sila pinangalan. Since wala naman ng tatay nila, kaya yun, cherry, apple, jack, ram, galing sa rambutan. Yun, paliwanag nga ni Candy. Natawa na nga lamang si Dustin. Sabi ko na nga bakit pangit ba? Hindi naman nakakatuwa. Isa pa wala akong karapatan para questionin ang mga pangalan nila. Bagay naman sa kanila Mabuti naman kung ganun. Akala ko may say ka pa sa mga pangalan nila Saka, cute kaya ang mga anak ko. Parang ako. Usal pa nga ni Candy, sabay tingin nga sa ibang direksyon. Hindi ka naman cute Kaagad na palingon si Candy sa lalaki. Anong sabi mo? Hindi ako cute? Hoy baka nakakalimutan mong ikaw tong unang lumapit sa akin dati sa bar. Ibig sabihin lang nun, nakuha ko ang atensyon mo. Ibig sabihin cute ako. Nakangusong singhal pa nga ni Candy. Napahalakak na nga lamang si Dustin. Nagbibiro lang naman ako. Bakit ba ang bilis mong mapikon? Pinandilata naman ni Candy ng mga matang lalaki. Pasalamat ka, ikaw ang tatay ng mga anak ko. Kung hindi kanina pa talaga kita dinagukan. Anas nga ni Candy. Pero alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala na nagkaroon kaagad tayo ng 4 na anak. Hindi lang basta kambal, kasi 4 pa talaga. Seryosong sabi nga ni Dustin. Hindi lang naman ikaw Kahit ako hindi rin makapaniwala nung malaman kong 4 pa lang batang nasa loob ng sinapupunan ko. At hindi ganun kadaling magdala ng 4 na kambal no? Lalo na rin, hindi ganun kadaling mag-alaga ng 4 na batang magkakaedad. Mabuti na nga lang, katuwang ko ang mga magulang ko Pero nung mga panahong mag-isa lang ako na nagtatagawid sa kanila, iniisip ko talaga noon, sino ba talaga yung tatay nila? Sobrang hirap pero pinilit kong kayanin. Mabuti na nga lang din, mababait silang mga bata kaya naiintindihan nila kung ano ang sitwasyon namin. Mga bata pa sila pero malawak na ang pag-iisip nila. Nung tinanong nila ako tungkol sa tatay nila, hindi ko alam kung anong gagawin at sasabihin ko. Kaya sinabi ko na lang ang buong katotohanan kasi naisip ko na balang araw, maiintindihan naman nila. Litanya nga ni Candy at doon na nga kusang pumatak ang luha sa mga mata. Hindi naman kasi talaga naging madali ang pinagdaanan ni Candy, lalo na sa pag-aalaga nga sa 4 na anak. Hindi siya nalulungkot dahil sa nahihirapan siya, pero nalulungkot siya sa katotohanang hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak
ng mag-isa. Kaya naman laking ginhawa nga niya nang matuntun nila si Dustin dahil ngayon mararanasan na nga ng kanyang mga anak ang masayang pamumuhay. I'm sorry. Mahinang sambit na nga lamang ni Dustin. Bakit ka nagsasorry? Saan ka nagsasorry? Nagsasorry ka ba kasi nabuntis mo ko? Nagsasorry ka kasi wala ka nung mga panahon na kailangan kita. Kung nagsasorry ka dahil nabuntis mo ko, please wag. Kasi hindi naman ako nagsisisi na nagkaroon tayo ng mga anak. Wala rin naman silang kasalanan. Usal naman ni Candy. Hindi ako nagsisisi. Gusto ko lang mag-sorry kasi pinagdudahan kita at nung mga panahon na kailangan mo ng kalinga, wala ako. Okay na yun. Naintindihan ko naman pati ang mga magulang mo. Ngumiti na nga lamang sila habang nakatitig sa mga mata ng isa't isa. Tumagal yun ng ilang minuto dahilan para biglang makaramdam ng pagkailang si Candy kung kaya't siya na nga ang naunang nag-iwas ng tingin mula sa lalaki. Mauna na ako, Dustin. Anong oras na kasi ikaw ba? Hindi ka pa ba matutulog? Untag pa nga niya sa lalaki. Mauna ka na. Susunod na lang ako. Sige. Sa ilang araw na pananatili nga ni na Candy at ang kanyang 4 na anak sa mansyon ng mga Lopez, masasabi nga ni Candy na talagang sobrang laki ng pinagbago ng kanilang buhay. Noong sila ay nasa probinsya pa, masasabi rin ni Candy na siya nga ay nagbuhay rin dahil asikaso nga rin siya ng mga katulong. Minsan nga nauumay na nga siya sa ganung buhay dahil hindi naman siya sanay. Simula pagkabata nasanay na nga siya sa simpleng buhay kaya nakakapanibago nga sa kanya ang ganito. Pero masaya siya dahil deserve yun ng kanyang mga anak. Mama, maglaro po tayo dun. Sabi nga ng batang si Ram habang tinuturo nga ang arcade ng mall kung nasan nga sila ngayon. Bigla kasing nagyaya ang mga bata na lumabas na nga. Dagli namang pinagbigyan ni Dustin kaya naman hindi na nga rin tumutol pa si Candy at sumama na nga lamang din. Nagtungo nga sila sa arcade at doon naglaro nga sila at nag-enjoy. Iba't ibang laro nga rin ang sinubukan nila hanggang sa mapadpad nga sila sa claw machine area. Papa, marunong ka po ba niyan? Matagal na po kasi kami ni Mama na gustong magkaroon ng stuffed toy mula po dyan Nakukunin po ng isang tao para sa kanya. Kaya lang po hindi naman po kami marunong. Wika pa nga ng batang si Apple sa kanyang ama. Sinubukan po namin nun pero hindi po kasi kami marunong na magkakapatid Pwede po bang maglaro po kayo niyan, Papa? At ibigay niyo po kay Mama yung stuffed toy na mapapanalunan po ninyo. Ani nga ni Jack? Natila ba nakikiusap sa kanyang papa? Napalunok naman si Dustin at sandaling tinitigan nga ang claw machine. Sige, walang problema. Kung hindi niyo na itatanong, magaling ako sa ganito. Pagyayabang pa nga ni Dustin, sa mga bata kahit na ang totoo hindi pa nga talaga niya nasubukan maglaro ng ganun. Sigurado ka ba? Marunong ka maglaro niyan? Pangungumpiran ba pa nga ni Candy? Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Ayaw niya kasing mapahiya. Simple na nga lamang na nagmasid si Dustin sa ibang taong naglalaro din ng claw machine upang magkaroon ng ideya kung paano nga ba gawin yun o laruin. Hanggang sa buong kumpiyansa na nga niya na sinubukan. Ngunit palaging palpak. Papa, akala ko po ba magaling po kayo maglaro niyan? Nagtataka namang tanong nga ng batang si Cherry sa kanya nga ba dahil ilang minuto na nga ang lumipas at ilang subok na nga rin ang ginawa ni Dustin maski isang stuffed toy wala pa ring nakuha. Oo, magaling nga ako rito anak. Kaya lang kasi matagal na talaga akong huli na naglaro ng ganito kaya nakalimutan ko na rin. Palusot naman ni Dustin, sabay kamot nga ng kanyang batok. Bahagyang napangisi naman si Candy, sabay tanong na, ganun ba? Baka nga sa sobrang tagal na, nung huli mong naglaro niyan nakalimutan mo na talaga. Tama ka dyan. Pasimpleng natawa na nga lamang si Candy dahil hindi naman napagtanto ni Dustin na sarkastiko nga niya yung sinabi. O siya,
Kung ganon, pwede bang ako naman ang sumubok? Saad nga ni Candy. Umatras nga si Dustin. Sabay si Candy na nga ang nagsimulang maglaro. Sinundan ng cheer ng mga bata ng unang subok pa nga lamang. Nakapanalo na nga si Candy ng isang stuffed toy. Ang galing mo pala, Mama! Hiyaw nga ng batang si Cherry. Nakailang subok na nga si Candy at palagi nga siyang nananalo ng mga stuffed toy kung saan nakicheer na nga rin ang iba pang mga taong nanunood nga sa kanila. 6 na stuffed toy nga ang nakuha ni Candy kaya binigyan nga niya ng tigi-isa ang kanyang 4 na anak. Binalingan naman niya nang tingin si Dustin sa kainabot nga dito ang isang stuffed toy na hawak niya. Kunin mo na to. Sinadya ko talagang 6 na ang makuha ko para tigisa tayo. Turan pa nga ni Candy. Teka, di ba kayo yung nasa article? Saad pa nga ng isang babae. Yung ikakasal na dapat kaso biglang pinigilan ng isang babae tapos may kasamang mga bata na 4. Kayo yun, di ba? Dugtong pa nga ng chismos ang babae. Hindi naman nakasagot si Candy hanggang sa dumugi na nga sila ng mga tao roon na nakarinig. Kaya naman mabilis sa kumilos nga si Dustin para protektahan ang kanyang mag-iina at nilisan na nga ang lugar. Maayos naman silang nakabalik sa loob ng kotse ni Dustin. Napagpasya na nga lamang nilang umuwi dahil napagod nga rin sila. Pagkarating nga sa kanilang tahanan, dali-daling lumabas ang kotse, ang mga bata dala nga ang stuffed toys. Bakit mo pala sinabi kanina na magaling ka sa claw machine? Hindi naman pala. Alam kong first time mo yun. Saad nga ni Candy. Napakunot na si Dustin. Paano mo nalaman? Ngumisi nga ito. Ano ka ba? Halatang halata naman na first time mo eh. Bahagyang napayo ko ang lalaki. Pasensya na. Nagpapa-impress lang naman ako sa mga anak natin eh. Ayoko mapahiya sa kanila. Kaya yun ang sinabi ko. Nakakahiya rin kasi dinaig mo pa pala ako. Nagtawanan na nga lamang silang dalawa. Nagpahinga na nga muna sila dahil napagod nga sila sa pamamasyal. Nang biglang puntahan nga ni Candy ang mga kambal sa kanilang kwarto at nanonood nga sila sa malaking TV. Abalang-abalang mga baby ko ah. Hindi niyo ba nabis si Mama? Pagkuha pa nga ni Candy sa atensyon nga ng mga to. Mama! Sabay-sabay nahiyaw nga naman ang mga bata na tila ba tuwang-tuwa na nakita nga nila ang kanilang ina. Tinabihan nga ni Candy sa kama ang kanyang mga anak sa kamahigpit na ikinulong nga ang mga to sa kanyang mga braso. Grabe, miss na miss ko na kayong mga anak ah. Turan nga ni Candy sa mga ito. Pero Mama, ilang oras ka lang naman pong lalayo sa amin ah. Miss mo na po kami kaagad. Eh ganun ko kasi kayo kamahal mga anak eh. Na kahit ilang oras pa lang namimiss ko na kayo. Nanaginip nga ako na may mga bad guys daw na kumuha sa inyo. Kwento pa nga ni Candy. Mama, wag ka pong mag-alala. Wala naman pong kukuha sa amin eh. Tsaka po protektahan po tayo ni Daddy. Wika pa nga ni Jack. Kaya nga po tama po si Kuya Jack. Saka po di pa po kabisado naman po namin ang cellphone number mo Mama. Pwede ka po naming tawagan. Wag na po kayong mag-alala. Dagdag pa nga nito. Biglang naisip nga ni Candy na bilhan nga ng tigi-isang cellphone ng kanyang mga anak. Subalit naisip niyang masyado pang batang mga to para matuto ng gadgets. Matapos ang ilang minuto, kumawala na nga ang quadruplets mula sa braso ng yakap nga ng ina. Dustin, andyan ka pala? Unang naging reaksyon nga ni Candy nang nakikita at pinapanood pala sila ni Dustin. Mga anak nakahanda ng dinner. Natuwa naman ang mga bata. Naiwan nga ang kanilang mga magulang na sina Candy at Dustin sa loob ng kwarto. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Kaya mo bang iparamdam sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo? On the spot pa nga na tanong nga ni Dustin kay Candy. Ha? Nakaawang ang bibig na reaksyon naman ni Candy dahil hindi niya inaasahan ang itinanong nga sa kanya ng lalaki. Nakaawang ang bibig nito. Gusto ko magpakasal. Gusto kitang pakasalan. Pero alam kong hindi ka papayag na magpakasal kung walang pagmamahal. Kaya pwede mo bang iparamdam sa akin yung pagmamahal na sinasabi mo? Turan pa nga ni Dustin.
Sinasabi mo bang magmahalan tayong dalawa para pwede na tayong magpakasal? Pangungumpirma pa nga ni Candy. Parang ganun na nga. Subukan natin, Candy. Subukan nating mahalin ang isa't isa para sa mga anak natin. Sambit nga ni Dustin sa seryosong boses. Hindi naman nakaimik si Candy dahil medyo nabibigla pa nga siya sa mga inusal nga ng lalaki. Mag-dinner tayo, sumunod ka na lang sa akin. Huling sambit pa nga ni Dustin. Sumunod na nga si Candy. Habang kumakain, hindi nga mapakali si Candy dahil nga sa sinabi ni Dustin sa kanya. Tila ba naging abnormal ang puso niya dahil nga sa mabilis itong pagpintig. Iha, ayos ka lang ba? Bakit parang pinagpapawisan ka ata? Biglang tanong pa nga ng ina ni Dustin kay Candy. Napalingon naman si Candy sa ginang, saka nga niya hinaplos ang kanyang noo at totoo ngang pinagpapawisan siya. Ah, ayos lang po ako kanina po kasi. Naglaro po kami ng mga bata sa kwarto nila kaya medyo pinagpawisan po ako. Palusot na nga lamang ni Candy. Matapos nga nilang kumain, kagad bumalik nga si Candy sa kanyang kwarto kung saan sinundan pala siya ni Dustin. Oh Dustin, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Tanong nga ni Candy. May tatanong lang sana ako. Ano naman yun? Mahal mo na ba ako? Hulang paligoy-ligoy pa nga't diretsyo nga na tanong ni Dustin sa kanya. Ayos ka lang? Parang gulat na gulat ka. Sino ba naman kasi hindi mabibigla sa tanong mo? Mahal agad? Hindi ba pwedeng gusto muna? Sarkastikong untag naman ng babae. Napangiti nga si Dustin. So, gusto mo na nga ako? Direktang tanong pa nga muli ni Dustin dahilan para sa pang ilang beses na matigilan nga si Candy. Humugot nga ng isang malalim na buntong hininga si Candy. Paano kung sabihin kong gusto nga kita? Matapang na tugon na nga lamang ni Candy. Bagyang umawang nga ang mga labi ni Dustin at may kung ano nga siyang naramdaman sa kanyang kaliwang dibdib. Seryoso ka ba dyan? Tanong pa nga niya kay Candy. Bakit? Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tugon naman ni Candy at ilang sandali pa, dahan-dahan na nga siyang lumapit sa lalaki at biglang hinalikan niya ang pisngi nito. Good night. Sambit na nga lamang ni Candy kay Dustin bago nga niya isinara ang pinto. Napaatras na nga lamang si Dustin habang bakas pa rin ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ilang beses rin siyang napakurap at napahawak nga sa kanyang pisngi sa kaunti-unting lumitaw nga ang isang ngiti sa gilid ng kanyang labi samantalang si Candy naman hindi nga rin magkamayaw dahil sa bigla na nga lamang ginawang paghalik sa pisngi niya ng lalaki. Sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib hanggang sa nagpagulong-gulong pa nga siya sa kama. Ilang araw pa nga ang lumipas ay mas lalong ang nagiging malapit nga ang loob ni na Candy at Dustin sa isa't isa. Kung minsan nagkakahiyaan pa nga sila, minsan naman tinatapangan nila ang kanilang mga sarili sa harap ng isa't isa. Masyado ka namang busy dyan. Hindi ka ba nai-stress? Tanong nga ni Candy nang tabihan nga siya sa sala. Hindi naman, isa pa. Kailangan ko nang masanay dahil balang araw, ako nang magiging CEO ng kumpanya. Tugon naman ni Dustin. Hindi naman nagsalita si Candy sa halip ay tinitigan na nga lamang niya ang binata. Oo na. Gwapo ako. Hindi mo na ako kailangan pang titigan ng ganyan. Ani pa nga ni Dustin. Hoy, masyado ka namang mahangin. Tinitignan ko lang naman na kung in love ka na ba sa akin. Pagrarasa naman ni Candy. Hindi pa. Tipid na sagot na nga lamang ni Dustin. Napasimple pang umiti. Talaga ba? Ayaw mo bang maramdaman agad kung paano ako magmahal? Bahala ka. Katulad ng pangalan ko, matamis din ako magmahal. Banat pa nga, nahirit nga ni Candy. Oo na, pero ayoko naman na lang kabing tayo dahil sa pagiging matamis mo. Belta naman ni Dustin at tagtawanan na nga lamang sila. Isang araw ay lumabas nga sila bilang isang pamilya upang mamasyal nga. Sobrang saya naman ni Candy dahil ngayon niya lang makakasama
sa pamamasyal ang mga magulang nga ni Dustin. Ngunit sa kabila nun, ay tila ba may bumabagabag nga sa kanya. Candy, are you okay? Parang matamlay ka yata. May masakit ba sa'yo? Konsulta pa nga ni Dustin kay Candy habang siya ay nagmamaneho nga ng kotse. Lumingon naman si Candy sa lalaki. Hindi lang kasi talaga ako mapanatag eh. Kanina kasi nung paalis tayo sa bahay niyo, parang may nakita akong itim na van. Hindi ko alam pero bigla akong kinutuban na parang may mangyayaring hindi maganda. Dustin, nag-aalala talaga ako. Sagot pa nga ni Candy. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayaring masama, okay? Magiging masaya tayo sa araw na to. At hanggat nandito ko, poprotektahan ko kayo. Pangungumbinsi naman ni Dustin sa babae at hinawakan nga ang kamay nito. Bahagyang kumalma naman si Candy dahil doon kaya itinuon na nga lamang niya ang atensyon niya sa van na nasa harapan nga nila na siyang sinusundan nila kung saan nakasakay ang 4 nga nilang mga anak kasama ang mga magulang nga ni Dustin. Huminto na nga ang kanilang mga sasakyan at natanaw nga ni Candy na tumakbo papalayo ang kanilang mga anak. Kaya naman dagling namutawi nga ang pag-aalala sa kanyang dibdib. Dahilan para dali-dali nga siyang lumabas ang kotse para sundan ang mga bata. Tinawag pa nga siya ni Dustin, subalit hindi na nga niya yun pinansin pa at tumakbo na nga lamang sa direksyon kung saan nagtungo ang mga bata. Napahinto naman siya at napalagay nga ang loob nang matanaw nga niyang ang pinuntahan pala ng mga bata ay ang mga lobong ipinamimigay nga ng isang lalaki. Mama, may balloons po kami. Hiyaw nga ng batang si Ram sa kanyang ina habang pinapakita nga nito ang hawak na lobo. Ngumiti naman si Candy at kumaway-kaway pa nga sa mga bata. Mga anak, pupuntahan ko kayo ah. Sigaw naman niya pabalik. Ngunit sa isang iglap, nanumbalik ang kaba at takot ni Candy nang matanaw niya ang isang van na huminto mismo sa mga bata at isa-isa silang kinuha ng 4 na lalaki saka ipinasok nga sa loob ng van. Dahil nga sa pagkabigla, nang nangyari ay hindi kaagad nakakilos si Candy at nang siya ay makarecover, mabilis nga siyang tumakbo para sundan ang van. Hoy! Ibalik niyo mga anak ko! Malakas na sigaw nga ni Candy. Mga hayop kayo! Saan niyo dadalhin ang mga anak ko? Pilit na hinahabol nga ni Candy ang mga sasakyan habang lumuluha nga siya. Candy, anong nangyari? Nag-aalalang tanong naman ni Dustin. Nang makita nga si Candy na nakadapa na nga. Dustin, yung mga anak natin, kinuha sila ng mga hindi kilala. Dustin, yung mga bata, sundan natin sila. Yung itim na van, yung nakita ko kanina na sinasabi ko sa'yo, sigurado akong sila ang dumukot sa mga anak natin. Umiiyak pa nga na sumbungan ni Candy. Tara na, subukan natin silang sundan. Tura naman ni Dustin nang hawakan nga niya ang kamay ni Candy at sabay nga silang tumakbo patungo sa kotse. Dustin, anong nangyari? Nasaan ang mga apo ko? Aligagang tanong naman ng ina ni Dustin. Mami, tumawag po kayo ng pulis. Dinukot po ang mga anak namin. Susubukan po namin silang sundan. Mabilis na saad naman ni Dustin at pumasok na nga sila ni Candy sa sasakyan. Pinaharurot na nga ito ni Dustin. Ginawa nga ni Dustin ang kanyang buong makakaya para masundan ang van pero hindi na nga nila naabutan pa. Nagmumura pa nga si Dustin kasabay ng paghampas ng manibela. Dustin, anong gagawin natin yung mga anak natin? Baka kung paano pa sila at anong mangyari sa kanila? Umiiyak pa nga na wika nga ni Candy. Kaya naman niyakap nga siya ni Dustin at pilit na pinatahan. Napagpasyahan na nga lamang nilang umuwi sa mansyon kung saan pinuntahan nga sila ng mga pulis at tinanong tungkol sa kung anong nangyari. Lahat naman ipinaliwanag nga ni Candy sa mga pulis. Please po, gawin niyo po ang lahat para mabawi po namin ang mga anak ko. Tulungan niyo po kami. Parang awa niyo na. Pagsusumamo pa nga ni Candy sa mga pulis habang patuloy na dumadaloy nga ang mga luha sa kanyang mga mata. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin po namin ang lahat para maibalik po ang mga anak niyo. Tura naman ng mga pulis. Wala ba kayong naiisip na posibleng
Motibo sa pagdukot ng mga anak nyo? Tanong pa nga ng isang pulis sa kanila. Wala naman po kaming kaaway. Kung tungkol naman po sa negosyo, hindi rin kami sigurado kasi wala pa namang nagbabanta sa mga buhay namin kahit noon pa. Sagot naman ng ina ni Dustin. Pwede rin po nating tignan ang posibilidad na baka kidnap for ransom ang nangyari. Kaya kailangan po nating maghintay kung may tatawag man po sa inyo. Sabi pa nga ng pulis. So yun lang ang gagawin natin? Maghintay? Paano kung walang tumawag? Paano kung hindi yun kidnap for ransom? Paano kung hindi ransom o pera ang kailangan ng mga hayop na yun? Maghihintay na lang ba tayo? Hanggang sa ano? Hanggang sa may mangyaring masama sa mga anak ko, ha? Yun ba ang sinasabi mo? Hindi na nga napigilan pa ni Candy ang kanyang sarili. Kaya nataasan nga niya ng boses nga ang pulis. Candy, huminahon ka. Walang mangyayaring masama sa mga anak natin. Pag-aalo naman ni Dustin kay Candy. Pero Dustin, hindi ako papayag na tumungangan na nga lamang at maghintay lang. Kailangan kumilos. Kung ayaw niyong kumilos, kikilos ako mag-isa. Mariinagit nga ni Candy. Sandali. Mabilis naman napigil ni Dustin nang hawakan nga niyang braso nito. Mga alis na nga si Candy. Dustin, pwede bang wag mo akong pigilan? Hayaan mo akong gawin ang mga gusto kong gawin. Mariin na usal nga ni Candy. Sige, hayaan kita sa mga gusto mong gawin, pero sasama ako. Volunteer nga ni Dustin, kaya naman nabalot nga sila ng katahimikan. Gagawin nila ang lahat para mahanap ang quadruplets. Subalit nakakailang hakbang pa nga lamang si Candy, natigilan na nga siya at napahinto. Anong problema? Naalala ko lang, nakabisado ng mga anak ko ang cellphone number ko at sigurado ako nagagawa sila ng paraan para matawagan nila ako. Hindi muna tayo alis, Dustin. Kailangan muna nating maghintay ng ilang oras dahil tiyak natatawagan ako ng mga bata. Napasang-ayon na nga lamang si Dustin sa sinabi nga ni Candy na maghintay na nga lamang kung sakaling may tumawag nga sa kanila. Sa kabilang banda naman, nakaupo nga sa isang masikip at maliit nga na kwarto ang mga bata kung saan nga sila dinala ng hindi kilalang tao na dumukot nga sa kanila. Kuya Jack, kinidnap pa nila tayo? Kalmadong tanong naman ng bunsong si Apple sa kanyang kuya. Parang gano'n na nga. Sagot naman ni Jack na siyang panganay nga sa kanilang magkakapatid. Ano nang gagawin natin? Siguradong nag-aalala na sa atin si Mama at Papa. Sambit naman ni Cherry. Wow, para tayong nasa movie ah. Biglang bulala sa maniram na animoy na mamangha pa nga sa nangyayari. Kuya Ram, ano ka ba? Bakit parang natutuwa ka pa yata na nakidnap tayo? Paano na lang kung may masasamang tao pala na kumuha sa atin? Matutuwa ka pa rin ba? Saway naman ni Cherry sa kanyang Kuya Ram. Saka iniisip ko sina Mama at Papa. Nag-aalala na yun sa atin. Malungkot na sadama ng bunsong si Apple. Huwag kayong malungkot. Makakalisin tayo rito. Buong kumpiyansang wika naman ni Ram. Saka siya tumayo at kumuha nga ng isang upuan. At pumatong nga doon para sumilip nga sa bintanang salamin. Maya-maya pa biglang bumukas ang pinto kaya napatingin nga silang apat doon sa dalawang lalaking biglang pumasok habang may dalang mga pagkain na tinumin. Mga bata, gutom na ba kayo? May dala kaming mga pagkain. Turan pa nga ng isang lalaki sa boses na animoy nanunuyo. Gumuhit naman ang pagtataka sa mukha ng isa pang lalaki habang pinagmamasta niya ang apat na kambal. Mga bata ba talaga ang mga to? Na hindi man lamang sila umiyak o pumalag simula pa kanina. Wika nga nito. Ano ka ba? Ganyan talaga kasi mababait tayo. Saka ipagpatuloy lang nila yung pagiging mabait nila. Hindi sila masasaktan. Sabi naman ng isa. Lumapit naman si Ram sa kanila at tinitigan. O bata, bakit may kailangan ka ba? Umiling-iling nga si Ram. Salamat po kasi hindi po kayo mga bad guys katulad po ng mga napapanood namin sa mga movies na sinasaktan po yung mga batang kinukuha po nila. Usal pa nga ng batang si Ram. Hindi naman nakaimik ang lalaking niyakap nga niya dahil unexpected ang ginawa ng bata. Tignan mo nga naman, mukhang nagustuhan ka pa ng bata. Natatawang komento pa nga ng isang lalaki. Matapos ngang yakapin nga ni Ram
Ang lalaki muli nga siyang nagpasalamat sa mga ito bago lumabas nga ang dalawang lalaki at isang naranga ang pinto. Hay, nagutom na ako pero hindi ko man to pwedeng kainin. Nakangusong sambit nga ni Jack habang nakatitig nga sa pagkain na binigay sa kanila. Tama ka Kuya Jack, kailangan nating sundin ang bilin sa atin ni Mama noon na huwag basta-basta kumain ng mga pagkain na galing sa ibang tao dahil hindi natin alam kung naglagay ba sila ng lason o hindi, lalo na sa mga bad guys sa katulad nila. Usal naman ng batang si Cherry. Teka nga Kuya Ram, ano bang naisip mo at ginawa mo yun kanina? Bakit mo niyakap yung bad guy? Nagpasalamat ka pa talaga na hindi sila masamang tao. Takang tanong naman ni Apple kay Ram. Umupo naman si Ram sa tabi ng kanyang mga kapatid. Ginawa ko yun kasi may ideyang pumasok sa isip ko kanina. Sagot nga ni Ram habang may pilyong ngiti sa mga labi. Anong ibig mong sabihin kuya? Anong ideyang pumasok? Usisa pa nga ng isa. Dahan-dahan namang inilabas si Ram ang itinatago nga niya sa kamay at ganun na nga lamang ang pagkamanghang bumalatay sa reaksyon ng kakambal niya. Nakita ko kasi na may cellphone siya sa likod ng bulsa ng pantalon niya. Tapos yun, naalala ko kasi kabisado natin ang number ni Mama kaya pwede natin siya matawagan at makahingi ng tulong kung sakaling makahanap tayo ng cellphone. Kaya naman kinuha ko to. Kaya niyakap ko kanina yung lalaki. Hayag naman ni Ram at saka nga ibinigay nga sa kanyang kapatid. Manghang-manghang mga to. Namutawi nga ang ngiti sa mga labi ng mga bata dahil nga sa nakakamanghang ginawa ni Ram. Kung saan nagkaroon nga sila ng pag-asa at patatawagan na nga rin nila ang ina. Samantalang sa mansyon ng mga Lopez ay nananatili pa nga rin. Silang nasa sala kasama nga ang mga pulis habang nakatitig nga sa cellphone ni Candy na siyang nakalapag nga sa lamesita kung saan hinihintay nga nila na tumawag ang mga bata. Tignan mo, makakatawag talaga sila? Wala silang cellphone. Nag-aalala nga, natanong nga ni Dustin kay Candy. Matalino po ang mga bata. Magagawan po nila yun ng paraan. Maghihintay lang po tayo ng ilan pa pong sandali dahil mataas po ang kumpiyansa ko sa mga anak ko. Turan nga ni Candy at ganoon na nga lamang ang ginawa nila. Matyaga nga silang naghintay hanggang sa tumunog na nga ang cellphone niyang nakalapag sa lamisita. Sino kaya yan? Yung kidnapper kaya yan o mga bata? Tanong nga ng ama. Hindi po ako sigurado pero mababa lang po ang tsansa na sa akin po tatawag ang mga kidnappers. Dahil kung pera po ang habol nila, tiyak pong sa inyo po sila kaagad tatawag at hindi sa akin. Kaya mataas pa rin po ang chance na baka ang mga anak ko nga po ang tumatawag ngayon. Tugon naman ni Candy. Napalunok na nga lamang si Candy at tinihanda na nga ang kanyang sarili bago nga niya tuluyang sinagot ang tawag. At kanya rin itong ni-loudspeaker upang marinig nga rin ang iba. Hello? Kinakabahan nga, nasagot nga ni Candy sa tawag at umaasa na sana ang mga anak nga niya yon. Nakatingin lang din sa kanya ang mga Lopez, pati na nga rin ang mga pulis na nag-aabang nga rin sa kung sino ba talaga ang tumawag. Hello, Mama? Halos mapaluha nga si Candy nang marinig nga niyang boses ng kanyang anak. Ram, anak? Ikaw ba yan? Opo Mama, ako nga po ito. Kinuha ko po yung cellphone ng isa po na kumidnap po sa amin kanina para matawagan ka po namin. Huwag po kayong mag-alala sa amin dahil okay lang po kami. Hindi naman po nila kami sinaktan pero mamaya lang po. Tiyak pong malalaman na po ng kidnapper na kinuha ko po yung cellphone niya. Iwanag naman ng batang si Ram sa kabilang linya. Pwede ko ba siyang kausapin? Singit naman ni Dustin kaya napatingin nga siya. Kay Candy tumango lamang ang babae at ibinigay dito ang cellphone. Hello anak, ang papa mo to. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nakikita mo sa paligid? Utos nga ni Dustin sa kanyang anak. Dito po sa kwarto kung nasan po kami, may mga iba't ibang mga material na bagay po. Tapos may bintana rin po na salamin Teka lang po tatayo po ako at sisilipin ko po sa labas. Sa labas po, may nakikita po akong gasoline station. May mga stores din po nakatabi. Bahagya namang natigilan nga si Dustin nang marinig niya ang mga sinabi ng kanyang anak na si Ram. Sige anak,
Huwag kayong mag-alala. Darating kami kaagad dyan para iligtas kayo, okay? Saad nga nito. Sure po, Papa. Sa tingin ko alam ko na kung saan sila. Pupuntahan ko sila ngayon din. Saad nga ni Dustin. Teka, sasama ako. Kailangan ko masiguro na ligtas ang mga anak ko. Sabi naman ni Candy. Sige, iti-text ko na lang sa inyo ang address at sumunod na nga lamang kayo ron. Baling pa nga niya sa mga pulis bago nga hinawakan ng kamay ni Candy at isinama paalis. Sa tingin mo nasan sila? Sa paano mo nalaman kung nasan sila? Sigurado ka ba? Balisang tanong pa nga ni Candy kay Dustin habang nasa biyahe. Sa mga sinabi ni Ram tungkol sa lugar, sigurado kong sa warehouse sila dinala ng mga taong kumuha sa kanila. Sagot naman ni Dustin habang nananatiling nakatutok sa kalsada ang kanyang paningin dahil focus nga siya sa kanyang mabilis na pagdadrive. Warehouse? Paano mo naman nasabi? Nagugulo ang tanong ni Candy. Sigurado akong warehouse ni Narona yon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil nakarating na ako ron. Tugon nga ni Dustin upang matigilan nga si Candy. Si Rona? Ibig sabihin si Rona ang may pakana ng lahat ng to? Ibig mong sabihin si Rona ang nagpadukot sa mga anak natin? Hindi makapaniwalang bulalas pa nga ni Candy. Ganun na nga. Ani nga ni Dustin. Puwisit talaga yung babaeng yun. Malamang gumaganti lang yun dahil sa pagpigil ko sa kasal nyo. Dinamay pa talaga yung mga anak natin. Kapag talaga nakita kong babaeng yan, kakalbuhin ko talaga yan. Wag lang talaga niyang masasaktan ng mga anak ko dahil hindi ko siya mapapatawad. Gigil na usal pa nga ni Candy. Mga ilang minuto pa nga ang lumipas ay nakarating na nga rin sila sa lugar na sinasabi nga ni Dustin. Hawak lang ni Dustin ang kamay ni Candy at maingat nga nilang pinasok ang warehouse. At dahil gabi na, madilim ang paligid at tahimik kung kaya't doble ang pag-iingat nila upang hindi makalikha ng anumang bagay. At anumang ingay. Nang makapasok nga sila sa loob nga ng warehouse, kagad nga silang nagtago nang matanaw nga nila ang dalawang lalaki na nagkukwentuhan. Nasaan kaya yung mga bata? Pabulong na tanong nga ni Candy kay Dustin. Alam ko kung saan ang kwartong tinutukoy ng anak natin. Pero hindi tayo makakapunta kung nandyan yung mga bantay. Pabulong na sagot naman ni Dustin. Muling sinilip nga ni Dustin ang kinaroroonan ng dalawang lalaki at nang makita nga niyang patungo sa direksyon nila, ang isang lalaki mabilis nga niyang niyakap si Candy para lalong idikit sa pader nang maging maayos ang pagtatago nila. Hindi sila makita. Gumuhit naman ang gulat na reaksyon nga sa mukha ni Candy habang nakatingala kay Dustin. Masyado kasing magkalapit ang katawan nila sa isa't isa na ultimo'y paghinga ng bawat isa naririnig nga nila. Dagli naman silang nag-iwas ng tingin mula sa isa't isa na animoy biglang nagkailangan. Teka, nasan yung cellphone ko? Biglang tanong nga ng isang lalaki habang kinakapa ang bulsa ng kanyang pantalon. Nang marinig yun ni Candy, dumaguntong ang matinding kaba sa kanyang dibdib dahil baka makita nga sila ng mga to. Kaya naman napapikit na nga lamang siya. Teka, hindi mo ba naiwan sa kotse? Tanong naman ng isa pang lalaki. Hindi ko alam pero i-check ko muna. Sagot naman ng lalaki. Samahan na kita. Voluntaryo pa nga ng isang lalaki, kaya naman magkasama na nga silang lumabas ng warehouse. Laking ginhawa naman ang nararamdaman nga ni Candy nang hindi sila makita ng mga to. Idinilat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang mukha ni Dustin kung saan nakatitig sa kanyang mga labi ang mga mata nito. Dustin, pwede mo naman akong halikan kapag nailigtasan natin ang mga bata. Huwag ngayon. Biglang turan pa nga niya, kaya nabalik nga sa ulirat ang lalaki. I'm sorry. Paumanhin na nga lamang ni Dustin nang siya ay mahimasmasan sa kabahagyang lumayo kay Candy. Kinuha nga nila ang pagkakataon na yun na wala nga ang mga bantay para puntahan ang kwarto kung saan naroroon ang mga bata. Hindi nga nagkamali si Dustin dahil nakita nila sa loob ng kwartong yon ang kanilang mga anak na siyang mahigpit nga nilang niyakap. Mabuti naman at maayos lang kayo, sabi nga ni Candy sa kanyang mga anak. Tara na, umalis na tayo rito.
Baka maabutan pa tayo ng mga kidnapper. Usal nga ni Candy. Saka nga sila sabay-sabay na umalis, subalit kaagad nga rin silang napahinto nang salubungin nga sila ng dalawang lalaki. Saan kayo pupunta? Tatakas kayo? Bakit akala niyo ba makakatakas kayo, ha? Wika nga ng isang lalaki na waring nagbabanta pa, ngunit hindi natinag sina Candy at Dustin, kung saan sinabi nga ni Dustin na itakas nga ni Candy ang mga bata at siya na ang bahala sa dalawang lalaki. Tagumpay na nakalabas nga ng warehouse sina Candy kasama ang mga anak niya at sakto naman ang pagdating ng mga pulis, kaya nahuli rin ang dalawang lalaking siyang nagbabantay at naroon nung mga oras na yun. Ligtas nga rin na naiuwi nga ni Dustin ang mga bata sa kanilang mansyon at doon sobrang pasasalamat nila sa Diyos dahil walang masamang nangyari sa mga bata. Kinabukasan, sumama sina Dustin at Candy sa mga pulis para huliin nga ang mastermind na si Rona. Ano ba? Bitawan niyo nga ako? Wala akong ginagawang masama. Bakit niyo ba ako pinagbibintangan sa bagay na hindi ko naman ginawa? Sigaw pa nga ni Rona habang nagpupumiglas sa mga pulis habang palabas na nga ito ng kanilang bahay. Hoy, ang kapal din naman talaga ng mukha mo para itanggi yung ginawa mo ah. Galit na sambit naman ni Candy. Nang makita nga niya si Rona at walang pagdadalawang isip na pinagsasampal niya ito at sinabunutan. Hindi naman makalaban si Rona sa kadahilanang nakapostas na nga ito. Kaagad naman na umawat ang mga pulis pati na nga rin si Dustin na pilit inawat nga si Candy at inilayo kay Rona. Nagsalita na yung mga tauhan mo. Itatanggi mo pa rin ba? Ibang klase ka rin. Duwag ka sa paraang mga anak ko ang pinuntriya mo, kaya hindi ka magiging masaya. Kasi masama kang tao. Buliyaw pa nga ni Candy kay Rona. Kasalanan mo ang lahat ng to. Kasi kung hindi mo pinigilan ang kasal namin ni Dustin, mag-asawa na sana kami ngayon at hindi sana ako napahiya. Sigaw naman pabalik ni Rona. Hindi naman na sumagot pa si Candy dahil ayaw na nga niyang magsayang pa ng energy sa babaeng mastermind ng pagdakip nga sa mga anak niya. Dinala na nga lamang ng mga pulis si Rona sa presinto, kaya naman umalis na nga rin sina Dustin at Candy pa uwi sa kanila. Huwag ka nang ma-stress. Hawak naman siya ng mga pulis. Mahinahong wika naman ni Dustin kay Candy. Isa pa may nakalimutan ka. Dagdag pa nga nito. Nakalimutan? Ano naman yung nakalimutan ko? Kunot noong tanong ni Candy. Ipinarada nga ni Dustin ang sasakyan sa isang tabi sa katumingin kay Candy. Ang sabi mo kagabi, pwede na kitang halikan kapag nailigtas ang mga bata. So pwede na ba? May ngising tanong pa nga ni Dustin. Napakurap-kurap na nga lamang si Candy nang maalala nga niya ang sinabi na yun sa lalaki. Bakit? Tuluyan ko na bang nakuha ang puso mo? Mahal mo na ba ako? Mausisang tanong pa nga ni Candy. Ngumiti naman si Dustin, saka inilapit nga ang mukha niya kay Candy. Matagal mo nang nakuha. Sagot nga nito kasabay nga ng pag-angkin sa mga labi ni Candy. Napapikit na nga lamang si Candy ng kanyang mga mata habang malayang tinutugunan ang halik ni Dustin. At sa mga oras na yun, talagang nagdidiwang ang puso ni Candy. Ilang buwan ang lumipas nang maayos ngang relasyon ni na Candy at Dustin. Masaya nga silang nagkasama. Kasama nga rin ang kanilang mga anak. Ngunit minsan, hindi maiwasan na ungkatin ng mga magulang ni Dustin ang tungkol sa kasal. Hanggang sa isang araw, ay may naisip nga na idea si Candy kung kaya niyaya nga niya si Dustin sa isang romantikong lugar. Anong ginagawa natin dito? Takang tanong ni Dustin sa kanyang nobya. Dustin, alam kong nagsimula tayo sa hindi sinasadyang pangyayari. Pero hindi ko pinagsisisihan ang araw na yon kung saan binigyan mo ko ng mga anak na katulad ni na Apple, Cherry Ram at Jack. Kahiya-hiya rin ang ginawa kong pagsulpot sa kasal mo dapat, pero wala akong choice. Kasi iniisip ko noon na dapat hindi matuloy ang kasal nyo. Ang totoo niyan, minsan ginagawa ko lang na dahilan ng mga anak natin, pero ang totoo, ayoko talagang matuloy ang kasal nyo dahil mahal kita.
Nung nakasama na nga kita, mas lumalim pa ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa'yo. At nung sinabi mo na mahal mo na rin ako, sobrang saya ko. Kayo ng mga anak natin ang kaligayahan ko. At ayoko nang mawala kayo sa buhay ko. Mahabang litanya pa nga ni Candy, saka inilabas ang isang maliit na box mula sa bulsa ng jacket niya at binuksan yon kung saan makikita nga ang isang magandang singsing. Dustin, will you marry me? Tanong nga ni Candy sa lalaki habang may ngiti sa kanyang mga labi. Subalit kabaliktaran ang nangyari sa inaasahan nga niyang magiging reaksyon ni Dustin. Hindi ko akalain na magagawa mo to. Nasabi na nga lamang ni Dustin sa tonong tila ba disappointed at biglang naglakad palayo. Dahilan para maglaho ang ngiti ni Candy. Labis naman ang pagtataka ni Candy sa naging reaksyon ni Dustin. Buong akala pa naman niya matutuwa nga ito at kagad napapayag. Subalit hindi ganun ang naging resulta. Biglang pumatak ang mga luha ni Candy kaya naman dagli nga niya itong pinunasan gamit ang palad niya. Para sa kanya, nakakahiya ang pangyayaring to. Alam kong sinabi ko sa iyong pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Pero hindi to kabilang doon dahil ako dapat ang gumagawa nito, Candy. Biglang tura naman ni Dustin nang siya ay bumalik. Marahan namang hinarap ni Candy ang lalaki nang marinig nga niya ang mga sinabi nito. Ganun na nga lamang ang gulat niya nang lumuhod nga ito sa harapan niya kung saan may hawak nga rin itong isa pang singsing. Katulad mo, hindi ko rin pinagsisisihan ang araw kung paano tayo nagkakilala. Hindi rin ako nagsisisi na hindi natuloy ang kasal namin ni Rona. Masaya akong dumating kayo ng mga anak ko sa buhay ko. Katulad mo, hindi ko na rin kaya pang mawala kayo sa buhay ko. Sa'yo ko lang din nararamdaman yung pagmamahal na hindi ko akalain na mararamdaman ko sa buhay ko. Candy Fernandez, will you marry me? Muli ngang nagsipatakan ang mga luha ni Candy nang siya ay tumango-tango. Isinuot naman sa kanya ni Dustin ang singsing sa kanila ni Yakap ang isa't isa. Naghiyawan din ang mga kambal na siyang palapit nga sa kanila habang tuwang-tuwa ang mga reaksyon. Pasensya ka na, kasabot ko ang mga anak natin dito, sabi pa nga ni Dustin. Natawa na nga lamang si Candy at bahagyang hinampas ang dibdib ni Dustin. Natawa naman si Candy. Ganon din si Dustin. Sorry na, mahal naman kita eh. Hindi na nga pinatagal pa ni na Dustin ang kasal nila, kaya naman ilang linggo lang kinasal na nga rin sila kaagad. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Dustin dahil doon niya lang naramdaman ang saya ng pagpapakasal. Bagay na hindi nga niya naramdaman nung ikakasal nga sana sila ni Rona. Lumipas ang isang buwan, nagtungo nga sa probinsya sina Candy, Dustin at ang 4 nga nilang anak upang dalawin ang mga magulang nga ni Candy. At sobrang saya nga ng mga ito dahil sa wakas kasal na nga si Candy at Dustin at buo na rin ang kanilang malaking pamilya. Tunay ngang kay saya at kay sarap ng pakiramdam ng pag-ibig. Lalo na kung ikaw ay kakasal sa taong tunay mong iniibig. Sino bang ayaw sa pagmamahal? Bukod sa isa ito sa magpapasaya sa mga puso ng bawat tao, ito rin ay lubos na mahalaga sa mundo upang pagbuklod-buklorin ang mga pusong nilalayo ng tadhana at sitwasyon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Candy at Dustin. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Maraming salamat. Cleo from Hong Kong, Rosemary Corpus, Jenny V. Alonzo, Lee Yu Min J. of Hong Kong, Janet, Chabidal of Malaysia, Irene Garcia of Hong Kong, Princess May de Guzman, Jeline Saban, Natividad Manzano of Macau, Christian Ann Gaas of Butuan City,
Miss Impacho, Irma Emma of Saudi Arabia, Almarie Celeste, Cecilia Alvior, Mercy Villantes of Saudi, Ofelia Soldevilla, Jesusa Dulnuan of Kuwait, Fe Navarez, Valerie Ana Donato, LV, Jenjen, Lin Lee, Anita Hernando, Jessica Vargas, Lourdes, Koha, Nesbet Hanaban, Onabas, Rita Villaruz, Irene Bocao, Ernesto Rosel, Hirono Bu Kawazu, Marie Ferlin Copines, Leonila Maglasang, Clarita Mugar, Augustus Rafanan Ning Rafanan Paulina Vergara, Filipina, Florca Brera of Santa Rosa, Laguna, Jeline Saban, Goldfinger, Ernest, Paula, Agnes, Honey Villasenor, Amaya, Aldrian, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH.